The Mysterious Intern. Kabanata 33. Pagkalabas ng ospital, sumakay ang middle-aged man sa isang itim na Audi na nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi niya agad pinaandar ang sasakyan, kundi kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. "Boss, nakita ko na po ang bata." Napakagalang ang boses ng middle-aged man. "Sige, ikwento mo." Sa isang opisina, isang lalaki ang may hawak ng cellphone. "Opo. Kanina po, ikinwento ng middle-aged man ang nangyari. Wala siyang tinago. Ang ibig mong sabihin, natalo ka ni Brian Ye. Sinuntok ka pa niya." Nagulat ang lalaki sa kabilang linya. Kahit na hindi siya marunong sa martial arts, alam niya kung gaano kalakas ang middle-aged man. Kahit na 12-12 sundalo ang magsama-sama, hindi nila ito malalapitan. Napakasama ng lakas nito. Tapos natalo ito ng isang ordinaryong doktor. Nakakagulat. Opo. Namula ang mukha ng middle-aged man pero hindi siya nagsinungaling. "Boss, pasensya na po, napahiya ko po kayo. Hehe, wala yon. Pero dapat mong malaman na may mas malalaki pa sa mundo. Huwag mong maliitin ang mga tao. Dapat kang maging mapagpakumbaba." Sabi ng lalaki. Alam niya ang ugali ng middle-aged man. Alam niyang dahil sa ugali nito kaya sila nag-away. "Opo, boss. Ano ang tingin mo kay Brian Ye?" Tanong ng lalaki. "Ito po, sa tingin ko po ay masama ang ugali ng batang yan. Mayabang, mapagmataas, makitid ang utak, at makakatikim din siya." Sabi ng middle-aged man. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Totoo naman ang sinabi niya. Mali naman talaga si Brian Ye, kasi nga naman tumigil na siya sa pag-atake, pero hindi pa rin tumigil si Brian Ye, at sinuntok pa siya. Naghiganti ito. Sumasakit pa rin ang dibdib niya. Mayabang ba? Makitid ang utak. May ngiti sa lobby ng lalaki. "Tigilan na natin yan, hayaan na natin siya." Sabi ng lalaki. Opo. Nanginginig ang middle-aged man. Kahit nagalit siya kay Brian Ye, hindi siya magtatanong sa boss niya. Maya-maya, may naalala siya. "Boss, paano po yung batang si Christian Gao? Babalaan din po ba natin?" "Hindi na, hayaan na natin siyang maglaro. Basta huwag lang siyang gagawa ng malalaking gulo." "Opo, boss, naiintindihan ko po." Isang batang doktor na galing sa ibang bansa, magaling sa surgery, at mayaman pa, pumunta sa isang maliit na ospital at naging isang ordinaryong doktor. Sa murang edad, mayroon ding napakahusay na kayang talunin si Altheo. Kawili-wili, talagang isa siyang kawili-wiling bata. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ng lalaki ang isang report sa mesa. May ngiti sa labi niya, at tinapik niya ang mesa. Nag-iisip siya. Ang operasyon ni Brian Ye kay Dr. Allison at ang pagtira ni Brian Ye sa isang mamahaling lugar ay sekreto para sa karamihan, pero hindi para sa lalaking ito. Alam niya ang karamihan sa mga nangyayari sa Yanjing. Alam niya ang mga ginagawa ng isang ordinaryong doktor. Nasa report ang lahat ng nangyari kay Brian Ye simula nang pumasok siya sa ospital. Pati ang bilang ng pagpunta niya sa banyo. Pero ano man ang layunin mo, sana ay maging maayos ang lahat. Huwag mong saktan si Dr. Allison, kung hindi, kahit sino ka pa at gaano ka pa kalakas, papatayin kita. Pagkatapos tingnan ang report, tumingin siya sa itaas. Malamig ang mga mata niya, at may nakakatakot na aura ang katawan niya. Pagbalik ni Brian Ye sa outpatient building, may hamarang ulit sa kanya. Isang middle-aged man, may suot na makapal na gold chain sa leeg, may suot na kulay-kulay na beach suit, ang hamarang sa kanya. "Dr. Brian Ye." Tiningnan ulit ng middle-aged man ang cellphone niya, parang tinitignan kung tama ba ang mukha ni Brian Ye. "Opo. Ano po ang kailangan nyo?" Nagtataka si Brian Ye. Parang nakaranas siya ng kakaibang adventure, parang may alien invasion, o kaya'y may mysterious system na nagbago sa buhay niya. Bigla na lang siyang naging sikat. May hamarang na sa kanya kanina. "Sige, Dr. Brian Ye, di ba? Ako nga pala si Mr. Ralph Lin, tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Brother Ralph. May ipapaabot lang ako sa'yo." Nakangiting sabi ng middle-aged man. "Mukhang mabait ito. Hindi ko alam kung sinong kaibigan ang nagtanong sa iyo na magdala ng mensahe. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong dalhin." Nanliit din ang mga mata ni Brian Ye, at tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nagsasabing siya si Mr. Ralph Lin ang nakangiti. Ibang-iba ito sa kahangahangang ugali ng medyo may edad na lalaki kanina.
Ang tono ni Mr. Ralph Lin, na puno ng panunuya, ay nagsalita ng husto. Ngunit nararamdaman pa rin ito ni Brian. Ang magalang na mga salita ni Mr. Ralph Lin ay nakakapagpakumbaba gaya ng nauna, at pinakanak ang kumikislap ang nakapikit na mga mata ni Mr. Ralph Lin. Dahil sa makulimlim na kulay ay lalong hindi siya komportable. Sinong kaibigan ang nagtanong sa akin na magsalita, hindi mo na kailangang malaman, ngunit dahil nagtanong ka, maaari ko ring sabihin sa iyo na ang taong humiling sa akin na magsalita ay si Christian Gao, matanda o bata, at dapat kilala mo si Dr. Brian Ye. Ang pangalan. Ang titig ni Mr. Ralph Lin, nakatingin kay Brian Ye na ang mga mata ay singkit, isang kislap ng malamig na liwanag ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata, at isang pares ng maliliit na mata ang mas lalong pumikit. Narinig ko na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang isang napakalaking tao, sina Christian Gao, ay makikilala ako bilang isang munting doktor. Talagang isang malaking karangalan. Hindi ko alam kung ano ang gustong dalhin ng nakatatanda at kabataan kay Mr. Ralph Lin. Sa pakikinig sa mga salita ni Mr. Ralph Lin, isang pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Brian Ye. Itong Mr. Ralph Lin ay ipinadala ni Christian Gao. Kaya, kung sasabihin mo iyan, ang taong iyon ngayon lang ay hindi ipinadala ni Christian Gao. Ngunit sino ang nagpadala sa kanya? Isang pahiwatig ng pag-aalinlangan ang sumilay sa puso ni Brian Ye, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit katiting nakakaiba, at mayroon pa ring isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Gusto ni Christian Gao na hilingin sa akin na sabihin kay Dr. Brian Ye na bilang isang tao, dapat mayroon kang mga taong alam mong hindi mo dapat lapitan, at subukang huwag lapitan. Kung hindi ka dapat makipagkaibigan, huwag subukang makipagkaibigan. Ito ay magiging lubhang nakakapagod at mahirap na trabaho. Maaaring mayroon ding ilang hindi kilalang mga panganib. Napangiti si Mr. Ralph Lin. Sa hindi inaasahan, ang napakalaking tao, sina Christian Gao, ay makakahanap talaga ng oras para turuan ako ng isang munting doktor kung paano kumilos at kung paano makipagkaibigan. Brian Ye talagang nakakaramdam ng malaking karangalan, Mr. Ralph Lin, sa tingin mo ba dapat akong maging mabuti? Salamat Christian Gao. Ang sulok ng bibig ni Brian Ye ay kinutya. Dr. Brian Ye, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, at alam kong tiyak na hindi mo gustong marinig ang pangungusap na ito. Para sa sinumang binata na fresh-spirited, medyo mahirap tanggapin ang ganoong pananalita, lalo na kung ikaw ay bata pa at nangangako tulad ni Dr. Brian Ye. Mas mahirap para sa mga doktor na may magandang kinabukasan na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Pero may kasabihan na Dr. Yu is a good at medicine with doctor. Si Dr. Brian Ye ay makikinig sa payo ng aking kapatid na babae na may pagkakakilanlan ni Dr. Allison Zhao ay talagang hindi isang bagay na maaaring maabot ni Dr. Brian Ye. Ang mga mata ni Mr. Ralph Lin ay kumislap na may malamig na kinang, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tumingin kay Brian Ye ng taos-puso. Nagpasalamat muna ako kay Mr. Ralph Lin sa kanyang kabaitan, pero pakisabi kay Mr. Ralph Lin na bumalik at sabihin sa isang tao, kung anong klaseng mga kaibigan ang ginawa ko kay Brian Ye, ito ay kalayaan ni Brian Ye. Bagamat si Brian Ye ay isang munting doktor, hindi na niya kailangan ng iba pang pumunta. Pagtuturo. Ang sulok ng bibig ni Brian Ye ay kinutya. Ang pakiramdam na ipinagmamalaki, na may mataas na pag-iisip, na hayaan ang mga tao na tumakbo upang bigyan siya ng pagbabanta at babala ay isang mapanirang puri na katapatan. Nang-aapi ba talaga si Brian Ye para sa kanya? Sino sa tingin niya ang apelyido niya? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang paghigpitin ang kalayaan ni Brian Ye? Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye, at naging malamig ang kanyang boses. Dr. Brian Ye, palaging iginagalang ni Mr. Ralph Lin ang mga doktor, dahil noong bata pa siya, dinilaan niya ang dugo mula sa hiwa at halos mawalan ng buhay ng ilang beses. Sa huli, ang doktor na ang tumulong sa akin na iligtas ito. Kaya, personally, talagang umaasa ako na ang isang bata at promising na doktor na tulad ni Dr. Brian Ye ay ma-enjoy ang buhay ng mapayapa at masaya. Baka sa mga mata ni Mr. Ralph Lin ang pagkapuot, pero Dr. Brian Ye, kababalik mo lang sa China, at maaaring hindi mo alam ang domestic environment. Ang bansa ay hindi tulad ng United Kingdom at United States, napakapayapa, maliban sa mga matanda, may sakit, at patay sa Yanjing. Bukod dito, maraming tao ang namamatay sa aksidente araw-araw, tulad ng aksidente sa sasakyan, pagkalunod, sunog, at iba pa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod. Hindi mag-ingat. Sa makatuwid, pinayuhan ni Mr. Ralph Lin si Dr. Brian Ye na maging mas maingat.
Mr. Ralph Lin? Please rest assured. Ako si Brian Ye. Ay walang ibang kakayahan, ibig sabihin, malaki ang buhay niya. Gaya nga ng sabi ni Mr. Ralph Lin, ilang beses nang naranasan ang mga aksidenteng ito mula pagkabata, ngunit buhay pa rin. Salamat Mr. Ralph Lin sa pagpapaalala sa akin. Siguradong mas magiging maingat ako. Bukod dito, bilang isang doktor, gusto rin ni Brian Yen na hikayatin si Mr. Maaaring hindi ito masave sa bawat oras, mangyaring hilingin din kay Mr. Ralph Lin na bigyan ako ng isang salita sa nakatatanda at binata. Nakikinig sa mga salita ni Mr. Ralph Lin tungkol sa pagtatago ng mga karayom sa bulak, nanlamig din ang mga mata ni Brian Ye, at direktang tumugon siya ng walang pag-aalinlangan. Itong may apelyidong Lin ay gustong takutin at takutin si Brian Ye. Ito ay talagang hindi makatwiran. Iniisip ba talaga ni Brian Ye na isa siyang pusa o aso? Hindi mapayapa. Maraming aksidente. Ako, si Brian Ye, ay nakaligtas sa aksidente. Anong labanan ang hindi pa nararanasan? Mula nang ipanganak, siya ay nakakaranas ng mga aksidente at naging ulila. Noong siya ay bata pa, sa napakaraming kapigatian, hindi siya pinatay ng Diyos, at ang mga aksidente sa digmaan pagkatapos ng paglaki ay hindi siya ikinamatay. Maniwala ka, kaya siyang patayin ng apelyidong Lin na ito. Gusto kong makita kung anong mga aksidente ang maaari mong gawin. Ngumisi si Brian Ye sa kanyang puso. Thanks to Dr. Brian Ye for his concern, please rest assured, tiyak na dadalhin ni Mr. Ralph Lin ang mga pagbati ni Dr. Brian Ye, at sana sa susunod na makita ko si Dr. Brian Ye, makikita ko na si Dr. Brian Ye kasing glamorous ngayon. Nang makitang si Brian Ye ay hindi lamang nakinig sa kanyang sariling mga salita, hindi siya nabigla sa kanyang sariling mga salita, ngunit naglakas loob din na banta siya sa kabaligtaran, at nagpahiwatig pa na pinagbantaan siya ni Christian Gao ng magkasama. Hindi napigilan ni Mr. Ralph Lin ang matawa. Tumayo ka. Ngunit hindi na nagsalita pa si Mr. Ralph Lin. Ito ay isang ospital. Habang papalapit ang mga oras ng trabaho, parami ng parami ang mga taong nagsilabasan, at may mga kamera din sa mga dingding. Imposible para sa kanya na gumawa ng kahit ano dito, at si Mr. Ralph Lin ay lumampas na sa edad ng pagsuntok nang hindi siya sumang-ayon sa kanya. Dahil sa kanyang katayuan at katayuan, matagal na niyang hinamak ang mga ganoong bagay. Malamig niyang sinulyapan si Brian Ye. Matapos sabihin ni Ye ang isang bagay na puno ng kahulugan, tumalikod siya at umalis. Banta na naman ba? Nagbabanta pa rin sa pagkagumon. Nakikinig sa halos hubad na pananakot ni Mr. Ralph Lin na hindi na niya itinago, ang bibig ni Brian Ye ay napuno ng pangungutya at pang-aalipusta. Ngunit sino ang Dr. Allison Zhao na ito? Nakikinig sa kahulugan ng mga salita ni Mr. Ralph Lin ngayon, ang dahilan kung bakit siya napalayo kay Dr. Allison Zhao, tila bukod sa layunin na hinahabol ni Christian Gao, ang sariling pagkakakilanlan ni Dr. Allison Zhao ay hindi simple. At saka, sino ang nagpadala sa middle-aged na lalaki noon? Sino ang nasa likod niya? Nang tumalikod siya at lumakad patungo sa opisina ng outpatient, hindi napigilan ni Brian Yen na magpakita ng nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata, at may mga pag-aalinlangan at mga tanong na lumitaw sa kanyang isipan, ngunit pagkatapos na mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, wala pa rin. Anong clue? Buti na lang at hindi siya masama na tao. Dahil hindi ko maintindihan, ayoko na. Dapat pumasok na ako sa trabaho. Anyway, ang mga tanong na ito ay walang kahulugan sa kanya. Sa kanyang mga mata, si Dr. Allison Zhao ito ay isang doktor lamang, isang kasamahan, at isang kasamahan na may magandang karakter. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Dr. Allison Zhao, ano ang kinalaman nito sa kanya? Umiling si Brian Ye, may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, binilisan ang kanyang mga hakbang at naglakad patungo sa kanyang consulting room. Dr. Allison Zhao, hello. Pagkatapos ng maikling pahinga sa tanghalian, si Dr. Allison Zhao, na may lakas, ay hinigpitin lamang ang kanyang buhok sa salamin, nagsuot ng puting Amerikana, at lalabas na sana para simulan ang pag-ikot. Kung walang operasyon, ang pag-ikot ay magiging hapon niya. Unang trabaho. Pero kakalabas lang ng kanyang figure sa opisina ng makarinig siya ng boses na nagmumula sa gilid. Dr. Thomas Wang. Lumingon si Dr. Allison Zhao, at agad na nakita si Dr. Thomas Wang na may kahihiyan sa mukha. Baka sa mga mata niya ang pagkagulat. Bakit siya pumunta dito? Si Dr. Thomas Wang ay medyo sikat sa Beijing Third Hospital. Isa siya sa mga pangunahing eksperto sa ospital.
Narinig ni Dr. Allison Zhao ang kanyang pangalan nang pumasok siya sa ospital, ngunit hindi pa niya ito nakipag-ugnayan o nakipag-ugnayan sa kanila. Ito ay kabilang sa isang ganap na naiibang departamento, at ang sitwasyon na kailangang harapin ay orihinal na napakabihirang. Dahil sa mga gawain ni Brian Ye kaya siya nakipag-usap sa kanya sa unang pagkakataon. Ang resulta ng una at tanging pagtatagpo na ito ay ang dalawa ay naghiwalay na hindi masaya. Dr. Allison Zhao, well, libre ka ba ngayon? Pwede ba akong magkaroon ng ilang salita sa iyo? Namula ang mukha ni Dr. Thomas Wang. Bihira siyang humingi ng tulong sa kanyang buhay, at bihirang iyuko ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito ay kusang loob siyang tumakbo upang mamagitin sa iba, at siya ay isang batang doktor na mas bata sa kanya ng 12 taon, na nagparamdam sa kanya ng kaunting awkward. Hindi ko alam kung ano ang hinihingi ni Dr. Thomas Wang. Siya nga pala, Dr. Thomas Wang, pasok ka. Sa pagtingin sa hitsura ni Dr. Thomas Wang, ang mga mata ni Dr. Allison Zhao ay naging mas nalilito at naguguluhan, at kahit na medyo hindi mapalagay sa kanyang puso, ano ang nangyayari. Ang paraan ni Dr. Thomas Wang ngayon, at ang tono ng kanyang pananalita, ay ibang-iba sa huling pagkakataon. Sa kanyang impresyon, hindi si Dr. Thomas Wang ang taong nakikipag-usap sa kanya ng ganito. Pwede bang? Isang ideya ang pumasok sa puso ni Dr. Allison Zhao, at ang kanyang puso ay parang nagyelo sa isang iglap, at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Bagamat medyo naiinis siya kay Dr. Thomas Wang at nararamdaman na ang taong ito ay medyo matanda na at matigas ang ulo, ngunit ito ang kanyang negosyo, siya mismo ang lutisin ito, hindi siya kailanman umaasa, at hindi pinapayagan ang sinuman na makagambala sa kanyang mga gawain sa anumang panlabas na puwersa. Hindi na po, Director Allison, hindi na po ako papasok at mag-iistorbo sa inyo, dito na lang po tayo mag-usap. Paulit-ulit na sabi ni Dr. Thomas Wang, napakumbaba. Ano po ba ang sasabihin nyo, Director Wang? Senior po kayo, huwag po kayong mahiya. Mas lalong nanlamig ang puso ni Dr. Allison, hindi na niya inaya si Dr. Thomas Wang papasok sa opisina, pero mas relax na ang mukha niya. May kaunting guilt din sa mga mata niya. Gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo, Director Allison. Nahihiya si Dr. Thomas Wang. Humihingi ng tawad. Hindi ko po maintindihan, Director Wang. Bakit po kayo hihingi ng tawad sa akin? Mas lalong nanlamig ang mga mata ni Dr. Allison. Naisip ko po ang nangyari noong nakaraan. Mali po ako. Minsan po ay matigas ang ulo ko, at minsan ay masyadong agresibo ang pananalita ko. Sana po ay hindi nyo na po ito isipin, Director Allison. Pagkatapos sabihin yon, nagpatuloy si Dr. Thomas Wang. Para kay Brian Ye, kahit yumuko pa siya kay Dr. Allison, ayos lang. Director Wang, may nagutos ba sa inyo na magsalita? Kung ganun, huwag nyo na po siyang pansinin, ako na po ang bahala. Malamig na sabi ni Dr. Allison. Hindi po talaga. Nagulat si Dr. Thomas Wang. Nang magtama ang mga mata nila, naalala niya na baka mali ang iniisip ni Dr. Allison, kaya nagpaliwanag siya. Ako po ang kusang pumunta rito. Hindi naniniwala si Dr. Allison. Parang dahil sa pananakot kaya pumunta si Dr. Thomas Wang. Director Allison, pumunta po ako rito para humingi ng tawad para kay Brian Ye. Sabi ni Dr. Thomas Wang. Brian Ye. Nagulat si Dr. Allison. Humihingi ng tawad para kay Brian Ye. Bakit? Kailangan bang humingi ng tawad si Brian Ye? Opo, Director Allison. Hindi ko po alam kung paano kayo na-offend ni Dr. Ye, pero mabuting doktor po siya. Bagong balik lang po siya sa bansa, kaya hindi pa niya alam ang mga kaugalian dito. Kung may nagawa man siyang mali, humihingi po ako ng tawad para sa kanya. Sana po ay patawarin niyo na siya. Sincere ang mga mata ni Dr. Thomas Wang. Galing sa ibang bansa si Brian Ye. Nagulat si Dr. Allison. Alam niyang magaling si Brian Ye sa surgery, pero hindi niya alam kung saan ito nag-aral. Hindi pa niya tiningnan ang resume nito. Opo, kaya kung may nagawa man siyang mali, patawarin niyo na po siya. Sincere si Dr. Thomas Wang. Director Wang, mali po kayo nang iniisip. Hindi po ako na-offend ni Dr. Ye. Kung dahil po ito sa nangyari, wala na pong problema. Nang makita ni Dr. Allison ang ekspresyon ni Dr. Thomas Wang, alam niyang dahil kay Brian Ye kaya ito pumunta, hindi dahil sa iniisip niya. Nakahinga siya ng maluwag. Director Wang, magro-rounds na po ako, bahala na po kayo. Director Allison, paano naman po yun? Nag-effort pa naman ako. Hindi naniniwala si Dr. Thomas Wang.
Akala niya ay ayaw patawarin ni Dr. Allison si Brian Ye, kaya nag-alala siya at hinarang si Dr. Allison. Direktor Wang, hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin. Kumunat ang noo ni Dr. Allison. Direktor Allison, mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho rito, at bihira akong humingi ng tulong. Ngayon lang po ako humihingi ng tulong sa inyo. Mabuting doktor po si Dr. Ye, magaling po siya. Sana po ay bigyan niyo siya ng chance. Pagmamakaawa ni Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, sinabi ko na po, hindi ako na-offend ni Dr. Ye. Maniwala na po kayo. Hindi inaasahan ni Dr. Allison na hindi maniniwala si Dr. Thomas Wang. Kumunat ang noo niya, at malamig na nagsalita. Pagkatapos ay iniwan na niya si Dr. Thomas Wang. Wala na siyang oras kay Dr. Thomas Wang. Hindi siya mahilig magpaliwanag. 2 beses na niyang ipinaliwanag kay Dr. Thomas Wang, malaking awa na yon. Hi! Sinabi ko na sayo, tiningnan ni Dr. Thomas Wang si Dr. Allison, namumula ang mukha niya. Turo niya ang likod ni Dr. Allison, pero hindi na siya nagsalita. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Dr. Allison. Pero hindi na niya pinigilan si Dr. Allison. May dignidad pa rin naman siya. Ginawa na niya ang lahat. Hindi siya naniniwala na kaya ni Dr. Allison napigilan ang kinabukasan ni Brian Ye. Napailing si Dr. Thomas Wang, at umalis na rin. Ang gulo naman. Habang papunta sa ward, kumunat ang noo ni Dr. Allison nang marinig ang boses ni Dr. Thomas Wang. Wala siyang pakialam sa iniisip ni Dr. Thomas Wang sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit akala ni Dr. Thomas Wang ay na-offend siya ni Brian Ye. Kailan ba niya sinabing na-offend siya ni Brian Ye? Gusto pa nga niyang ilipat si Brian Ye sa department niya noong nakaraan. At alam niyang magaling si Brian Ye, at bagay ito sa surgery. Hindi ba malinaw ang sinabi niya? Nag-isip si Dr. Allison, at naguguluhan pa rin siya. Nakakabaliw si Dr. Thomas Wang. Pero nang maalala niya ang pagmamakaawa ni Dr. Thomas Wang, nagtaka si Dr. Allison. Bakit kaya ganoon na lang kabait si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye? Humingi pa ito ng tawad para kay Brian Ye. Magaling kaya si Brian Ye sa respiratory medicine. Pero surgeon naman ito. Marunong din naman ito sa internal medicine. Pero, posible kaya yon. May taong magaling sa internal medicine at surgery. Hindi makapaniwala si Dr. Allison, pero ito lang ang explanation sa ginawa ni Dr. Thomas Wang. Anong klaseng tao kaya si Brian Ye? Sabi ni Dr. Thomas Wang ay galing ito sa ibang bansa, saan kaya ito nag-aral? Nagtaka si Dr. Allison. Naisip niyang tingnan ang resume ni Brian Ye. Kinabukasan matapos ang admission ni Renato Huang, lumabas na ang resulta ng kanyang final inspection. Sinabihan ni Brian Ye at Dr. Allison si Dr. Janet Chen na bilasan ang lahat ng inspection para kay Renato Huang. Pagkalabas ng resulta, ipinadala agad ito ni Dr. Allison kay Brian Ye. Naging seryoso ang mukha ni Brian Ye nang makita ang resulta ng inspection ni Renato Huang. May brain tumor si Renato Huang, at mas malala pa ito sa inaakala niya. Mas malaki na ang tumor kaysa sa nakita sa unang CT scan. Dahil sa paglaki ng tumor, lumala na rin ang kalagayan ni Renato Huang. Bukod sa ubo, may lagnat na rin ito. Kailangan agad siyang operahan. Ito ang unang conclusion ni Brian Ye matapos basahin ang medical records at examination materials na ipinadala ni Dr. Janet Chen. Lahat ng sintomas ay nagsasabing lumalala ang tumor. Kung hindi ito agad matanggal, mas lalong lalala. Dahil ang mga nerves na tinatamaan ng tumor ay may kinalaman sa paghinga, posibleng ma-stop ang paghinga nito anumang oras, at delikado ito sa buhay. Salamat, Dr. Chen, pakisabihan po si Dr. Allison at tulungan niyo po akong maayos ang operasyon agad-agad. Sabi ni Brian Ye kay Dr. Janet Chen. Dr. Ye, naayos na po ni Dr. Allison ang lahat, pero, nahihiya si Dr. Janet Chen. Pero ano po? Masyado na po bang maraming operasyon si Dr. Allison? Pakisabi po sa kanya na urgent po ang operasyon na ito at hindi na po pwedeng ma-delay. Kung may ibang pwedeng i-delay na lang po natin. Nag-aalala si Brian Ye. Alam niyang sikat na si Dr. Allison, kaya maraming pasyente ang pumupunta sa ospital. Mas sikat na ang surgery department kaysa sa orthopedics department. Hindi po, mali po kayo nang iniisip, Dr. Ye. Naayos na po ni Dr. Allison ang lahat, pero si Mr. Huang, nag-alinlangan si Dr. Janet Chen. May problema po sa bayad sa operasyon. Bayad sa operasyon. Nagulat si Brian Ye. Dr. Ye,
Alam niyo naman po ang rules ng ospital, kailangan po namin ng bayad para sa operasyon. Nahihiya si Dr. Janet Chen. Sinabihan ko na po si Mr. Huang na magbayad pero hindi pa po siya nakakapagbayad. Kung hindi po siya makakapagbayad ngayon, baka kanselahin ang operasyon bukas. Alam ba ito ni Dr. Allison? Tanong ni Brian Ye. Hindi pa po, hindi ko pa po sinasabi kay Dr. Allison. Malamig po ang ugali ni Dr. Allison pero umiling si Dr. Janet Chen. Naiintindihan ko na po. Sige po, Dr. Chen, ako na po ang magbabayad para kay Mr. Huang. Ayusin niyo na po ang operasyon. Magbabayad po ako mamaya. Sabi ni Brian Ye. Hindi na tinapos ni Dr. Janet Chen ang sasabihin niya, pero naintindihan na ni Brian Ye. Hindi niya sinisisi si Dr. Janet Chen. Salamat nga siya dito. Masyado na niyang naistorbo si Dr. Allison. Wala na siyang dahilan para utusan si Dr. Allison na magbayad para sa pasyente. Doktor, hindi po maganda yon. Nagulat si Dr. Janet Chen. Akala niya ay kakausapin ni Brian Ye si Renato Huang para magbayad, pero tinulungan na siya ni Brian Ye. Hehe, ayos lang po yun. Pero gaya ng kasabihan, ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga pa sa anumang bagay. Tadhana na ang pagpunta ng pasyenteng ito sa akin. Kaya ko namang tumulong. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po ginagawa ito sa lahat. Mababa lang po ang sahod ko. Natawa si Brian Ye. Doktor, mabuting tao po kayo, mabuting doktor. May respeto sa mga mata ni Dr. Janet Chen. Ang medical oath, nabasa na ito ng lahat ng medical student pero ilan lang ang sumusunod dito. Pero nakita niya ito kay Brian Ye. Mula kay SG. Ruben Mang hanggang kay Renato Huang, nakita niya ang paggalang ni Brian Ye sa buhay. Wala namang kinalaman sina Mr. Chu at Renato Huang kay Brian Ye, pero tinulungan pa rin niya sila. Hehe, hindi naman po ako kasing bait nyo, konting tulong lang naman yon. At, sa tingin ko po, babayaran din ako ni Mr. Huang balang araw. Natawa si Brian Ye. Sige po, Dr. Chen, ayusin nyo na po. Sige po, Dr. Ye, pasensya na po. May guilt sa mga mata ni Dr. Janet Chen. Ayaw niyang sabihin ito kay Dr. Allison dahil alam niyang tutulong si Dr. Allison kay Renato Huang. Alam niya ang ugali ni Dr. Allison, malamig ito, pero mahalaga sa kanya ang mga pasyente. Pero hindi niya inaasahan na tutulong si Brian Ye. Para siyang nakinabang kay Dr. Allison. Natawa si Brian Ye, pero hindi na siya nagsalita. Pagkaalis ni Dr. Janet Chen, nag-isip si Brian Ye. Baka may problema sa pagbabayad. May 24 na hour window naman ang ospital, pero baka busy ito sa emergency cases. Baka hindi nila matanggap ang bayad. Kaya kinausap niya ang nurse, nag-absent siya, at pumunta sa toll office para magbayad para kay Renato Huang. Konti lang ang tao sa toll office, kaya hindi siya gaanong naghintay. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto, nabayaran na niya ang bill ni Renato Huang. Para maiwasan ang mga problema, nagdagdag pa siya ng 10,000 pesos sa account ni Renato Huang. Pagkatapos ng lahat, bumalik na siya sa klinik at nag-check ulit ng pasyente. Dr. Chen, tulungan niyo po ako. Sabihin niyo po sa ospital na bigyan nila ako ng 2 araw. Sinabi ko na po sa mga kababayan ko na makakapag-ipon na kami ng pera para sa operasyon sa loob ng 2 araw. Hindi po ako mabibigo. Pagbalik ni Dr. Janet Chen mula kay Brian Ye, kinausap siya ni Renato Huang. Tumayo ito mula sa kama, kahit na may nakasaksak na karayom sa kamay, hinawakan nito si Dr. Janet Chen. Opo, Dr. Janet Chen? Tulungan niyo po si Renato, babayaran po namin ang operasyon. Sabi ng pinsan ni Renato Huang. Magkasama silang nagtatrabaho. Hindi sinabi ni Renato Huang sa asawa at mga anak ang sakit niya. Ang pinsan niya ang nag-aalaga sa kanya. Pero kailangan ng ospital na may mag-sign, kaya tinawag niya ang pinsan niya. Hindi po ito basta pagpapahintulot, kundi pulisya ng ospital. Naawa si Dr. Janet Chen kay Renato Huang. Palagi siyang naawa sa mga pasyenteng gaya nito. Akala ng mga pasyente ay madali lang humingi ng tulong sa doktor. Pero may mga rules ang ospital, at hindi ito kontrolado ng mga doktor. Kung kulang ang pera, hindi magbibigay ng order ang operating room, instrument room, medicine department, anesthesiology department, etc. Kung ang doktor ang magsasabi, parang siya na ang magbabayad. Malaking risk yun. Bukod pa rito, kaya ba ng mga doktor?
Ang operasyon ay nagkakahalaga ng libo-libo, at ang pagkawala ng equipment ay nagkakahalaga rin ng libo-libo. Ang sahod ng mga doktor ay hindi umaabot sa 10,000. At ang mga intern gaya niya. Kaya ba niyang magbayad ng ganoon kalaking halaga? Nang marinig ito ni Renato Huang, nawalan siya ng pag-asa. Mamamatay na ba siya? Nawalan din ng pag-asa ang pinsan ni Renato Huang. Ipinaliwanag na ni Dr. Janet Chen ang sitwasyon. Kailangan operahan si Renato Huang bukas para may chance pa siyang mabuhay. Kailangan niyang magbayad ngayon. Kung hindi, hindi na siya pwedeng operahan bukas, at baka lumala pa ang kalagayan niya. Pero maswerte kayo dahil nakakita kayo ng mabuting doktor, binayaran na niya ang operasyon niyo. Pagkatapos ng operasyon, magpasalamat kayo kay Dr. Ye. Naawa si Dr. Janet Chen sa kanila. Hindi niya gusto ang mga pasyenteng gaya nila, pero naaawa pa rin siya sa kanila. Hindi naman siya mayabang, pero ayaw niya ng mga pasyenteng nagdudulot ng problema sa trabaho niya. Dr. Janet Chen, ang ibig niyong sabihin, nanlaki ang mga mata ni Renato Huang. Opo, binayaran na ni Dr. Ye ang operasyon niyo. Pagkatapos ng operasyon, ibalik niyo na ang pera kay Dr. Ye. Hindi po madali para sa kanya. Hindi na sila pinansin ni Dr. Janet Chen, at nagpatuloy na siya sa pag-aayos ng operasyon. Dr. Ye. Umiyak si Renato Huang. Napakagaling ni Dr. Ye. Hindi lang siya nag-effort para sa kalagayan niya, kundi binigyan pa siya ng magaling na surgeon, at binayaran pa ang operasyon. Napagdesisyonan niya na kung maliligtas niya ang buhay ng isang tao, ibibigay niya ang buhay niya kay Dr. Ye. Babayaran niya ang kabutihan nito. Pagkatapos ng pagkagulat, nagpasalamat ang pinsan ni Renato Huang. Akala nila ay mga doktor lang sa TV ang mababait. Akala nila ay walang pakialam ang mga doktor sa realidad. Pero nakakita sila ng mabuting doktor na handang tumulong sa mga pasyente. Deputy Director Allison, ayaw ko sa operasyong ito. Sa conference room ng Neurosurgery Department, sinabi ni Director Wilson Lee na ayaw niya sa operasyon. Kahit na hindi siya kasing sikat ni Deputy Director Allison, at hindi siya kasing galing ni Deputy Director Allison sa surgery, isa pa rin siyang direktor, at may alam siya sa medisina. Nang makita niya ang slide, alam na niyang hindi ito magagawa. May malalaking arteries sa ilalim, at maraming nerve sa itaas. Paano kaya ito maopera? Ayaw ko rin. Ayaw ko rin. Lahat ng doktor ay ayaw sa operasyon. Hindi naman nila nilalay si Director Wilson Lee. Alam nilang mas kapaki-pakinabang kung lalaitin nila si Deputy Director Allison. Pero alam nilang mahirap ang operasyong ito, at hindi ito magagawa. Gagawin ko ang operasyon. Kalmadong sabi ni Deputy Director Allison. Deputy Director Allison, hindi kayo responsable sa sarili nyo. Hindi rin kayo responsable sa pasyente. Sabi ni Director Wilson Lee. May nagsabi sa akin na bilang isang doktor, kung may chance na mailigtas ang pasyente, hindi dapat sumuko. Sabi ni Deputy Director Allison. Deputy Director Allison, alam ko po ang ibig niyong sabihin, pero imposibleng magawa ang operasyong ito. Bakit niyo po ito ginagawa? Kung may mangyaring masama, masisira po ang kinabukasan nyo. Gusto sanang murahin ni Director Wilson Lee si Deputy Director Allison, pero pinigilan niya ang sarili. Kumbinsido niya si Deputy Director Allison. Kung ibang doktor ang nagsabi niyan, hindi na niya ito kakausapin. Pero si Deputy Director Allison ay sikat na doktor, at may malakas na background. Kung may mangyaring masama kay Deputy Director Allison, baka mawalan siya ng trabaho. Opo, Deputy Director Allison, hindi po talaga kaya ang operasyong ito. Sabi ng ibang doktor. Tinawag ko kayo para humingi ng advice, hindi para kumbansihin akong sumuko. Kalmadong sabi ni Deputy Director Allison. Ikaw, galit na galit si Director Wilson Lee. Para sa wala lang pala ang sinabi niya. Gusto na niyang murahin ang kanyang Deputy Director, pero naalala niya ang background nito, kaya pinigilan niya ang sarili. Dr. Allison, bakit ganyan na lang kay-tigas ang ulo nyo? Pasensya na po, Director Wilson Lee. Nanahimik si Dr. Allison, at humingi ng tawad kay Director Wilson Lee. Mabait naman sa kanya si Director Wilson Lee. Alam niyang dahil sa kanya kaya siya may ganito kalaking kalayaan sa department. Alam din niyang para sa kanya kaya siya pinayuhan ni Director Wilson Lee. Kung desidido ka na, sige. Sabihin mo, paano mo gagawin? Umupo ulit si Director Wilson Lee. Tungkol po sa operasyon na ito, ang plano ko po ay, sinabi ni Deputy Director Allison ang plano ni Brian Ye. Nang marinig ito ng mga doktor, lumiwanag ang mga mata nila.
Hinangaan nila si Deputy Director Allison. Talagang magaling si Dr. Allison, isang henyo. Ang galing ng plano niya. Lalo na si Director Wilson Lee, napahinga siya ng malalim. Alam niya kung gaano kagaling ang planong ito. Dahil dito, magiging isa sa mga sikat na neurosurgeon si Deputy Director Allison. May mga doktor na nag-oopera lang ng ordinaryong operasyon, pero may mga doktor na nakalaan para sumikat sa medisina. Hindi sila kontento sa mga alam ng mga nauna sa kanila. Palagi silang nag-i-innovate, at naghahanap ng bagong paraan para mailigtas ang mga pasyente. Hindi lang sila nagmamana ng medical skills, kundi gumagawa rin sila ng bagong technology at trends. Walang duda, napaka-groundbreaking ng planong ito. Dahil dito, mag-iiwan ng marka si Deputy Director Allison sa kasaysayan ng neurosurgery. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.